Kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define. Because judiciary, the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. At yun ang mga kabayan, dito nga sa nagdaang budget hearing sa Kongreso ay sumalang na nga ang Department of Justice sa kanilang annual budget delivery, kung saan nga pinagdidesisyonan kung magkano ang ibibigay sa DOJ na budget para sa taong 2024. Dito nga ay nagpang-abot itong si Congressman Gonzaga at si Franz Castro, na kung saan nga ay pinipilit neto ni Franz Castro na magkaroon ng penalty sa mga taong nagre-red tag sa kanila at sa kanilang mga bataan. Ngunit na-lecturean nga siya ni Congressman Gonzaga kaugnay nga dito sa red tagging dahil wala ngang sapat na batayan o penalty na pinagbabasehan sa saligang batas. Ibig sabihin, walang salitang red tagging. Sila lang mismo ang nag-imbento nito para kumuha ng simpatsya sa ibang mga tao. At ang pinipilit pa nga ni Franz Castro dapat daw magkaroon ng initiative ang Department of Justice na gawan daw ng penalty. Ngunit hindi naman ang DOJ ang gumagawa ng batas, kundi sila rin mismong mga congressman at mga congresswoman. Kaya nga ayon kay Congressman Gonzaga, dapat kung gusto nilang gawing krimen ang red tagging, sila daw mismo ang dapat gumawa ng batas at wag ipasa sa Department of Justice. At sa mga sandaling ito ay tinabagan nabuhusan ng malamig na tubig itong si Franz Castro at nahimasmasan sa kanyang mga kalokohan. Sa tingin nyo kabayan, dapat lamang ba na mapahiya itong si Franz Castro sa harapan ng kanyang mga kasama dahil nga sa hindi niya pagkakaalam o kawalan niya ng alam sa saligang batas? Comment nyo nga yan sa baba at huwag nyo nga kalimutan i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define. Because judiciary, the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. So ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, isa-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin. Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabdak, kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabduct kami. Sinabi po yan ng dalawa? Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. Yung doong sabi ni Armed Forces, meron naman din silang abogado galing sa Public Attorney's Office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petisyon, yung kaso, perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang hudikaryo po dyan. Well,
ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van. At nalaman na lang nung habang naka-announce, dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmental activist. So sa kanilitaw ng NTF-ELCAC. So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila, so hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court, kaugnay nito. Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao, so magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So dito sa writs na ito, tsaka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito? O yun pa rin po? Ganun pa rin po? Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chair. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonen po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Okay? Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa't nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman na hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, syempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng
pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga. So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-red-tag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement, dyan sa sinatawag, sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila, and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng Hudikaryo? Kung may petition po, pinasyosyokos nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, pinasyokos ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows professionalism and fairness. Thank you po, Mr. Chair. distinguished sponsor, Mr. Speaker. So, familiar naman po ako doon sa ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petisyon. Kaya lang, ang tanong ko lang po, dahil ito po, yung patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko, meron ding isang, like for example, parang desisyon, ang si Justice Loyonen, defining the red tagging. So siguro, kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Baka pwede pong ma-review ng ating judiciary. Ano tong red tagging na ito? Na patuloy namin na sinasabi. Kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso ng mga red tagging. Kahit ang mga militar, ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist. So ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, iso-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin, o papakalat ka sa mga vloggers na ipinapakita na ganito ka. So wala pa bang Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary yung mga ganung mga nangyayari po. So sana magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, tayo ho sa legislasyon ang gagawa niyan.